Ang hindi pagkakaunawaan ng China at Japan tungkol sa maliliit na Japanese-controlled na mga isla sa East China Sea ay muli umanong umiinit na kung saan ang magkabilang panig ay inakusahan ang isa't isa ng paglabag sa kanilang maritime territory. Sinabi ng Beijing na pagmamay-ari nila ang mga isla at tumangging kilalanin ang pag-aangkin ng Tokyo sa mga uninhabited na island chain na kilala bilang Senkaku sa Japan at Diaoyu naman sa China. Inaangkin din ng Taiwan ang mga nasabing isla na tinawag nitong Diaoyutai, ngunit mayroong kasunduan ang Taipei at Tokyo na nagpapahintulot sa kanilang mga mangingisda na mag-operate sa lugar at hindi rin aktibo ang Taiwanese government sa kasalukuyan dispute. Ang China ay regular na nagpapadala ng mga Coast Guard vessel at eroplano sa karagatan at airspace na nakapalibot sa mga nasabing isla upang guluhin ang mga Japanese vessel at pilitin ang Tokyo na magpadala ng mga fighter jets sa lugar. Noong Miyerkules, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Coast Guard na pinaalis ng mga barko nito ang mga Japanese vessel na iligal umanong pumasok sa kanilang territorial waters. Sinabi ng hindi pinangalanang opisyal na mga hakbang na ito ay pangkaraniwan lamang upang pangalagaan ang soberanya at interes ng kanilang bansa. Sinabi naman ng Japanese Coast Guard na iligal na pumasok ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa karagatan ng Japan, lalong-lalo na sa paligid ng kanilang mga isla, at paulit-ulit silang nag-request sa mga Chinese na umalis at huwag lapitan ang mga Japanese fishing boat na nag-ooperate sa lugar. Hindi tulad ng mga isla sa South China Sea na kung saan inaangkin ng komunistang bansa ang halos buong karagatan, ang Senkaku o Diaoyu Island Chain na matatagpuan sa pagitan ng Okinawa at Taiwan ay may maliit lamang na strategic importance. Ngunit ginawang kontrobersyal ng Beijing ang isyong ito upang palakasin pa ang nasyonalismo sa loob ng kanilang bansa batay sa mga alaala ng brutal na pagsalakay at pagsakop ng Japan sa China na natapos noong 1945. Ang mga ginagawang panghihimasok ng mga barko ng Chinese military sa karagatan ng Japan ay tinalakay noong bumisita si Japanese Prime Minister kay US President sa Washington DC noong Pebrero. Napag-usapan ito ng dalawang leader habang pinapataas ng gobyerno ng Japan ang defense spending nito at isinusulong ang security cooperation sa kanilang mga kaalyado upang mapigilan ang mga ginagawang provokasyon ng Chinese at North Korean military. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na pinasabog umano na isang warship ng Indonesian Navy, isang Chinese fishing vessel na kung saan ay iligal umanong pumasok at nanghuli ng isda sa loob ng karagatan ng nasabing bansa. Iniulat ito matapos pinasabog ng Indonesia ang 23 foreign vessel bilang bahagi ng patuloy na pakikipaglaban nito sa iligal na pangingisda, ngunit agad umanong pumalag ang China sa ginawang aksyon ng Jakarta at sinabi na hindi umano ito tama. Ang Indonesia ay naglunsad ng isang matinding programa na naglalayong labanan ang iligal na pangingisda sa karagatan ng bansa na kung saan ay nagiging sanhi ng taunang pagkalugi ng Jakarta ng mahigit sa $20 billion. Ang programang ito ay nagresulta sa ilang serye ng pagpapasabog sa ilang mga fishing boats na nagmula pa sa mga kalapit na bansa ng Indonesia na kung saan inilarawan ito bilang isang shock therapy na estratehiya. Sinabi ng Maritime and Fisheries Minister ng Indonesia na winasak at pinasabog ng kaniyang ahensya ang ilang mga Chinese, Malaysian at Vietnamese na fishing boats na nahuli umanong iligal na nangingisda sa karagatan ng kanilang bansa.
Bagamat itinanggi niya ang ulat na nagsasabi na karamihan sa mga fishing boats ay nagmula sa China, binigyang diin ng ministro na ituturing niya na pareho at patas ang mga vessel na iligal na nangingisda sa ilalim ng mga batas ng Indonesia kahit saan man ito nagmula o kahit pa man nagmula pa ito sa Estados Unidos o China. Samantala, ikinulong umano ng Indonesian Navy ang ilang mga crew ng isang Chinese trawler na sinasabing illegal umanong nag-ooperate sa karagatan ng bansa matapos itong namataan ng ilang Indonesian na mangingisda ilang araw na ang nakakaraan. Ang Chinese trawler ay agad na hinarang ng dalawang barko ng Indonesian Navy matapos makatanggap sila ng impormasyon na isang barkong pinaghahanap ng Interpol sa Argentina ay nakita sa Aceh na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Sumatra ayon sa tagapagsalita ng Navy. Dinala ang Chinese trawler sa isang naval base sa Belawan, North Sumatra para sa imbestigasyon at sinabi ng Indonesian Navy na kasalukuyan nilang kino-question ang mga tripulante para malaman ang kanilang pakay sa loob ng karagatan ng Indonesia. Ang Chinese trawler ay dati nang naiulat na iligal na nangingisda sa karagatan ng Argentina noong nakaraang buwan. Iniulat din ng mga Argentine forces ang isang Chinese fishing boat na iligal na nangingisda sa South Atlantic noong nakaraang linggo.